Lord. Praise God, praise God. So, ngayong tanghali na ito, salamat muli sa Diyos dahil matagal-tagal na tayo bago tayo na ulit dito. Siguro isang buwan din, ano? Okay. Salamat sa Panginoon na talagang tayo naman ay nagpapatuloy, no? Ang sarap ng pagkain kanina. Ngayon naman, lalasapin naman natin yung pagkain na spiritual, salita ng Diyos. Okay, ang title natin, ngayong ibabahagi ko sa inyo is The Four Kinds of Lovers. Yung apat na uri ng mangingibig. Four kinds of lovers. Amen. Ang ating pinaka-verse dito mula sa aklat ng Bisaya. Second Timothy 3 verses 1 to 4. Yan. Okay, sino may Bible dyan? Paki-open yung Bible natin sa ikalawang Timoteo chapter 3 verses 1 to 4. Ang magbabasa yung malakas, no? Huwag yung mahina. Yung malakas. Okay, praise God. Ang mga huling araw. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Verse 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi. Palalo. Mapagmataas. Mapagsamantala. Mantala. Suwain sa magulang. Walang utang na loob. Pastangan sa Diyos. Verse 3. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa. Walang habag. Mapanirang puri. Walang pagpipigil sa sarili. Marahas. At walang pagpapalaga sa mabuti. Verse 4. Sila ay magiging mga taksi, madalos-dalos, mayabang, sa kalayawan, sa halip na sa Diyos. Amen. Palampakan natin yung talatang yan ng Panginoon. Yan. Praise God, praise God. Okay ito sa inyo? The four kinds of lovers, apat na uri ng mangingibig. So, kung mapapansin natin dito, sa binasa natin, Ate Annabel, Kuya Rudy, Ate Julie, Ate Jo, Kriza, merong apat na uri na binabanggit dyan na pagmamahal. Una, number 1 is maibigin sa Sa sarili. Yes. Una yan, maibigin sa sarili. Dito tayo pagpo-focus sa 2 Timothy 3 verses 1 to 4. Pag-aralan natin yung sinulat dyan ni Apostle Timothy, no? Okay. Sinulat pala to ni Paul para kay Timoteo. Binigay niya. Sulat ni Paul kay Timoteo. Ang sabi rito, una, dahil ito na po yung, ano yung title na nakalagay dyan, Ate Annabel? Yung, hindi yung pinaka, ang mga huling araw. Kasi nga, di ba kanina sa pag-aaral natin, sabi nila na tumatayo, we are in the very, very last days na. Nakita niyo yung panahon natin. Di ba? Kung ano-ano na nangyayari. Nabalitaan niyo ba yung buhawi sa Pampanga? Grabe. Ang tindi ng buhawi sa Pampanga, sa Mabalacat yata. Ang daming nasirang bahay. Ang laki-laki ng buhawi. So kita nyo na. Tapos yung iba't iba pang nangyayaring baha. Tapos yung gera. Tapos yun, may napanood ako sa balita sa US na meron daw bumabang isang UFO. At nakita nila yung talagang alien. 10 feet. Maraming hindi naniniwala. Maraming naniniwala kasi nakita nung talagang nakasaksi na meron talagang bumagsak at pinapakita sa video. Pero ilan lang yan sa mga bagay na kababalaghan na nararanasan na natin ngayon. Kasi nga, tayo po ngayon ay nasa very, very last days na. At tandaan nyo mga kapatid, anytime, pwede nang dumating o pwede nang mag-rapture ang Panginoon. Amen. So nakikita na natin, ngayon, yung binabanggit dito ni Paul kay Timoteo, yung nagiging maibigin. Number 1 is maibigin sa sarili. Ang tawag doon is self-love. Ano ba yung self-love, mga kapatid? Sabi, self-love means taking care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others. Ibig sabihin nito, mga kapatid, nagiging makasarili ka na. Yung wala ka ng pakialam. Yun, katulad ko, wala akong pakialam dati eh. Ngayon nangyayari ulit yan sa maraming tao. Wala nang pakialam sa kapwa. No? Ano ang iniintindi nila? Yung sarili nila. Yung buhay niya mismo. Wala na siya pakipagkapwa-tao. Ang minamahal niyan lang, yung sarili niya. Kaya nga, maibigin sa sarili. Selfish sa English. Selfish. Sabihin niyo nga, selfish. Ano sa Tagalog noon? Nagtitinda ng mga malansang isda. Joke lang. Selfish. Okay. Ang isang taong makasarili, tandaan nyo, kapatid niyan, madamot.
Madamo. Nagiging madamot ka na kasi. Sarili mo na nga lang inintindi mo eh. Sarili mo na lang yung minamahal mo eh. So, madamot na noon. Ang mahal niya lang nga kasi, yung sarili niya. Okay, unang Pedro, chapter 3, verse 4. Basahin mo naman, Ate Criza. Unang Pedro, chapter 3, verse 4. Mo, 1 Peter chapter 4 3 verse 4. 3 verse Oh, yan. Pakinggan ninyong mabuti. Yan ang napakaganda naman nung sinasaid dyan. Sige, basa, Ate Criza. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang. Yun. Tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas. 3 ba yan, verse 4? Apo. 3 to 4 po pala. Oo, 1 Peter 3 verse 4. Okay po. Sige, Sa basa. halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Iyon. Ang kagandahang walang kupas na Amen. likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Amen. Palampakan natin si Lord. Dapat ganun daw po tayo, mga kapatid. No? Napakaganda nung sinabi dyan ni Pedro. No? Ito yung kabaligtaran niya sa nagiging maibigin na sa sarili. The four kinds of lovers. Number 2 na tayo. Ano pa yung sinasabi dyan na maibigin? Nagiging maibigin sa salapi. Lovers of money. Una, lovers of self. Number 2, lovers of money. Maibigin sa salapi. Yung wala nang ginawa kundi magpayaman. May pera na, yaman pa more. Marami ng pera sa bangko, dollars pa more. Pati mga pag-aari ng kapwa, kakamkamin, kamkam pa more. So yun yung sinasabi dito. Ang maraming tao ay nagiging maibigin sa salapi, nagiging sakim, nagiging swapang, ika nga. Amen? Salapi pa more, kamkam pa more. Di ba? Pati lupa ng mga kamag-anak gusto pang maangkin, no? Gusto mapasa kanya pa yung pag-aari. Maraming tao ngayon dyan na talagang marami ng pera, gusto niya pa talagang makakamkam pa. Yun yung mga taong walang pananampalataya kay Lord. Amen? Alam niyo ba mga kapatid? Ito alam niyo ba may required lang ang tao pagka siya'y namatay kung gaano lang kalaki o kahaba yung lupa na paglilibingan niya. Alam niyo ba yon? Ganun lang. Siguro sabi mga nasa 1.6 to 3 meters yung haba. Ganun lang. Maliit lang. Oo. Yung lalim, anong lalim? 6 feet. Yun lang ang required. Biruin niyo, yung ganun lang kaliit. Kasi lang yung katawan mo, tsaka yung katawan lupa ng tao. Ano pa yung kinakamkam mong mga lupa? Madadala mo ba yon? Yung maliit na lupa nga na pinagbaunan mo, hindi mo na madadala yun eh. Pagkatapos, naghahangad ka pa ng maraming panglupain, maraming posesyon, at kapag binaon ka sa lupa, lahat ng pag-aari mo, hindi mo madadala yan. Iiwanan mong lahat yan. Di ba? Kaya ako, sabi ko, Lord, hindi ko man nakamtan yung karangyaan ng buhay. Basta meron akong Lord Jesus Christ sa buhay, panalo at mayaman tayo. Amen. Amen? Praise God. Palapangalan si Lord. Praise the Lord. Alright. Wala yung nag-aalala tayo sa buhay. Pero kapag kasimple lang ang buhay mo, pero meron kang pananalig kay Jesus, tandaan niyo mga kapatid, pinakamayaman tayo sa mundo. Amen? Yung araw-araw ay yung araw-araw na ibinibigay sa atin ng Diyos, nagising tayo, pagkatapos magkakasama tayo kanina sa church, napakalaking blessing noon. Amen? Tingnan niyo yung iba. Ang dami ng pera, ang dami ng negosyo, ano pang ginagawa? Araw ng linggo, bukas pa rin. Araw ng linggo, naghahanap buhay pa rin. Isa to sa isang na-experience ko nung isang araw. Sabi ko sa isang kapatiran natin, Brad! Sabi ko, Brad, simba ka sa amin. Simba ka ulit sa church. Linggo ngayon. Brad, pasensya ka na. May catering ako. Pero ano yung sinasabi mo, naglilingkod ka sa Panginoon at priority mo si Lord. Pagkatapos paglinggo, hindi ka nagsisimba. Kaya kalokohan yung sinasabi ng maraming Kristiyano. Sasabihin ng pastor, sino rito yung prioritize si Jesus? Ako po, pastor! Amen! Palakpakan natin si Lord. Pag-araw ng linggo, isang beses lang dumadalo sa isang buwan. 2 beses lang. So, nasan doon? Yung sinasabi nating priority si Lord, di ba?
eh huwag na tayong tataas ng kamay kung hindi naman natin ginagawa yung para sa Panginoon. Amen? Pag-aaral kay Kuya Danny, kay Kuya Roland, sabi namin, pag meron tayong commitment kay Lord, kahit ano pang mangyari, Ate Julie, Ate Annabel, Ate Jo, Kuya Rudy, sabi ko, hindi ko ipagpapalit si Jesus pag-araw ng linggo na kung saan ay merong reunion, merong party, merong birthday. No, uunahin ko si Lord. Di ba? Unahin ko muna si Lord bago pupuntahan yung mga bagay na yon. Bakit? Sinabi naman ng Panginoon yun eh. In Matthew 6:33, seek first His kingdom and all His righteousness and all these things shall be added unto you. Di ba? Kapag inuna natin si Lord, eh ano man yung ano natin, kulang sa buhay natin, sila yung magdadagdag. Kaya napakasarap yung nabubuhay tayo, kasama natin si Lord, pagkatapos may commitment tayo. Amen? Hindi tayo nag-aagad ng masyadong marangya, pero yung binibigayaan tayo ng Panginoon, nakakaraos tayo, may hanap buhay ang asawa mo, yung mga anak mo nakakapag-aral, di ba? Ang sarap-sarap matulog pag gano'n. Eh, kesa sa meron kang inaaragabyadong tao, di ba? Meron kang inaangkin na pag-aari na hindi naman sa iyo, di ba? Yun ang yun ang nakakatakot. Kaya kapag ikaw ay may pananalig sa Diyos, susunod ka sa katwiran niya. Kahit simple lang ang buhay, ang sarap-sarap kumain. Ito yung pagkain natin kanina. Talbos ng kamote, talong na pirito, tsaka tilapia na may bagoong pambira. Ang sarap-sarap na, di ba? Eh siyempre, di naman natin masisisi yung mayayaman. Eh siyempre, gusto nila dyan yung talagang mamahaling restaurant. Okay lang yun. Binila sila ng Panginoon, pero mas pagpapalain sila kung meron silang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Lapanganan si Lord. Hallelujah. Annabel, basa, Hebreo 13 verse 5. Huwag kayong magmukhang Pera, yeah. Siya na kayo sa anumang sa inyo. Yes. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo Iwan. iiwan. Pababayaan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Di ba? Sabi ng Panginoon, huwag kayong magmukhang pera at basihan na kayo sa anumang nasa inyo. Ibig sabihin nun, mga kapatid, makontento tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi may almusal tayo. May kinain tayo kanina. Hindi naman ganun kasarap, pero ang sarap-sarap nun. Kasi bigay ni Lord yun eh. Amen! Hallelujah! So, in last paragraph, sabi ng Lord dito, anong pangako niya? Hindi kita iiwan at pababayaan man, ni pababayaan man. I will never leave you, nor will forsake you, sabi ni Jesus. Kaya hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hallelujah. Okay, so tayo na mga magkakapatiran kay Kristo, diyan sa Biblia, tinuturoan tayo ng Diyos na tayo ay huwag maging magmukhang pera. Kasi ayaw ng Panginoon yan eh. Yung ikaw eh, wala ka nang iisipin pagkagising mo, pera. Kaya yung mukha mo, nagiging mukha ng pera eh. Nagiging mukha ng 20 pesos. Kulubot na. So, di ba, meron tayong two sides of coins. Ito. Di ba? Ang unang side nito, Kuya Rudy, anong nakikita mo? Di ba meron siyang tao ng bayani? Di ba? Ayan may tao siya ng bayani dito eh. So, ito yung mukha ng tao. Hindi, ito yung mukha ng tao. Pag binaligtad mo siya, meron siyang isang side na kung saan nakalagay yung puno, o yung pambansang bulaklak, o di kaya yung pambansang ibon ng di ba, agila. Yan. No, na kahit itapon mo to, ito, ibabato ko to, halimbawa, Kuya Rudy, binato ko, natatanaw mo pa siya. Anong pagkakaalam mo dyan? Di ba yan ay? Pera! Amen! Kahit ilayo mo yan, pagka nasinaga ng araw yan, makikita mo agad, pera yun ah. Di ba? Amen? Pero talaga hindi natin may kakaila. O, damputin mo yung Kuya Rudy. O, baka na, ibigay mo sa akin. Di ba pera pa rin? Pera pa rin siya. Mahalaga yung meron tayong pera. Pero sabi ni Lord, huwag naman tayong magmukhang pera. Di ba? Nung araw, yun ang ko ang kasabihan ko eh. Dahil wala akong pera, ang lagi kong sinasabi, buti pa yung pera, may tao. Ang tao, walang pera. Pero ang sinuturo sa atin ng Panginoon, basta meron kang pananalig sa Diyos, may takot ka,
walang pinaghihirap na lingkod ng Panginoon, sabi ng Biblia. Amen. Walang sino man ang lingkod ng Diyos na naghirap at pinabayaan ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya. Amen? Okay, basahin natin yung sinasabi dito sa aklat ng Hebreo 13 verse 5. Okay? Ate Annabel, hanapin mo ulit. Lovers of money. Yung number 2 natin, lovers of self. Pagdalawa is lovers of money. Yung number 2, lovers of money. Yung number 3, mga kapatid, number 3 lang pala tayo, lovers of pleasure. Maibigin sa kalayawan. Yes. Yan yung pangatlo. Maibigin sa kalayawan, sabi doon sa binasa natin. Pati mga bagay na talagang sila ay maa-addict, nandyan yan mga kapatid. Nabalitaan nyo ba yung mga balon-balon sa party-party? Yung mga lobo, nilalagyan nyo ng drugs. Tapos i-deliver kung saan yung location ng party, mga kabataan to ha. Pagkatapos may kwarto doon, sisingutin nila yung laman ng balon. May drugs pala yun. So yung epekto noon, yung mga kalalakihan at kababaihan, wild sila. Nawawala sila sa pag-iisip. Bigay na bigay sila. Iyon ang tama ng droga. Bakit? Kasi nga sinasabi sa Bible, maraming tao ngayon, magiging mahilig at maibigin sa kalayawan. Kaya tayo, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Salamat, nakakilala tayo sa Diyos. Dahil kung hindi tayo nakakilala, naku, siya yun, baka nagpupunta pa sa mga lugar-lugar na inuman din yan, di ba? Baka si Ate Jocelyn, pagka namumroblema noon sa kanyang ex-husband, ay itagay na natin yan, Jocelyn. Di ba? Ganon tayo before Nabubuhay tayo sa kalayawan. Ngayon, dumarating sa buhay ng tao ngayon yan, lalo na yung walang pananampalataya kay Lord. Amen? Nagiging maibigin sa mga laman. Eto pa ha, sa social media. So social media, pagka nagpipindot ka diyan, may makikita ka diyan mga lumalabas sa mga malalaswang panoorin, mga ganon. Yung mga babae na halos pakita na yung kanilang katawan, tapos may lalaki, ganon, di ba? One time, nagpapahinga lang ako, gusto kong maglaro ng games. Nung naghanap na ako ng games, may nakita ko doon, solitaire. Kaya lang, mayroong isang babae na maganda, buhay humihinga pero ang ganda ng tsura. Malaki pa yung Malaking dibdib. Nakita mo, di ba? Ang siste, pagka pinindot mo yon at naglaro ka ng solitaire at napanalo mo, di ba, naipon mo yung alas hanggang king na flower, heart, diamond. Meron kang chance na yung babae na pinapakita doon ay pwede mong tanggalan ng kahit isang damit. Whole body yun. Halimbawa, napindot mo, Kuya Rudy, no? Nanalo ka sa solitaire. Meron ka ngayon, pamimiliin ka, anong gusto mong tanggalin sa damit ng babaeng ito? O siyempre, una mong tatanggalin yung damit. Diba? Pagka ikaw ay hindi babad sa salita ng Panginoon, lalo na kayong mga taong nabubuhay sa makamundo, papatos yan. Kaya ako nang makita ko agad, grabe. Kung nasunod yung hilig ko ng laman, mauubaran ko yun. Magaling ako sa solitaire Oo, mauubaran ko yun. Hanggang sa mawalan talaga ng saplot. Dahil iyon ay tawag ng laman. At iyon ang ini Satanas. Tandaan nyo, ang target ni Satanas, tayong mga kumikilala sa Diyos. Tayo ang target niyan. Gusto niya maibalik tayo doon sa buhay nating makalaman. Pero praise God, salamat sa Diyos, dahil lagi tayong babad sa Panginoon, hindi sila makakapanay. Ang ginawa ko, scroll up, scroll down. Kasi pag in-entertain mo yan, lalo na ako nga, biruin mo, nagpapahig ako ng salita ng Diyos. Tapos gagawin ko yon. Di ba nakakahiya sa Panginoon? Amen? Nagsishare ng word of God. Pagkatapos, kahit hindi nyo alam, ako lang ang nakakita at nakakaalam sa sarili ko. Ako pala gumagawa ng mga kamunduhan. Diba? Sinong paparusahan? Ako. At natatakot akong mangyari yun. Kaya sabi ko, Lord, Panginoon, lakasan mo pa yung faith ko. Kaya napakahirap talaga, Ate Julie, Ate Jo, Ate Annabel, Krisa, Kuya Rudy, kapag tayo ay kumikilala sa Diyos, alam natin na sumusunod tayo sa Panginoon,
Pagkatapos isang pagkakamali dahil nahulog ka sa patibong ni Satanas, ala na eh. Kitang-kita na agad yung pagbagsak mo eh. Di ba? Para sasabihin, ay yan ba yan? Nagpapahig ng salita ng Diyos eh. Ipapagmura yan eh. Nagpapahig ng salita yan si Brother Boy, si Sammy Boy. Eh, babaero yan eh. Di ba? Na, sayang. Palagay mo ba mayroon pang makakapot na kaluluwa noon? Palagay nyo ba kung mababalitaan nyo ito, hindi sa pagmamapuri hindi sa paglilinis. Ako po yung makasalanang tao, Ate Annabel, alam nyo yan. Ang buhay ko noon, grabe. Talagang punong-puno ko ng layaw. Puro kalayawan, puro kalaswaan. Pati lumalabas sa bibig ko, puro mga green jokes. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ito, nagsishare ako ng Word of God, tapos makikita nyo, si Kuya Boy, ay dinimanda pala ng kapitbahay. Ano? Ay bakit? Ay pinagmumura, pinaway yung kapitbahay. Di ba? Nakakaya sa Diyos. Una yun sa Diyos. Sige. Kita mo. Sabi natin, kapag meron tayong pananalig at pagsunod sa Panginoon, talagang kailangan tapat. Hindi tayo nagkukunwari. Kasi, tandaan nyo, ang tao, malilin lang natin, pero si Lord, hindi natin malilin lang. Alam ng Diyos yung nilalaman ng puso natin. Alam ng Panginoon yung lumalabas sa bibig natin, bagamat nagkakasala tayo. Ate Annabel, Ate Julie, Ate Jo, Kuya Rudy, di ba, araw-araw naman nagkakamali tayo. Meron tayong nasasabing di maganda sa kapwa, di ba? Meron tayong naiisip. Pero ang mahalaga doon, nandoon yung pagsunod natin sa Panginoon. At yung mga dati nating karumal-dumal na ginagawa natin, yung makamundo at yung mga lumalabas sa bibig natin, pinagsisihan na natin. Hindi na natin binabalikan at ginagawang muli. Kaya nakakalungkot po, may Kristiyano na araw-araw, every Sunday makikita mo, pero malalaman mo, tumataya pa pala sa waiting. Tumataya pa sa luto. Di ba? May nakita si Ate Julie noon eh, hindi makaimik eh. Di ba? Kristiyano na yon. Tumataya pa sa luto, tumataya pa sa waiting, nagmumura pa rin, nakikipagmarites pa rin. So alam ng Diyos lahat yan mga kapatid. Amen? Natin, lovers of pleasure. Lahat ng hilig ng laman ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Anong sabi? Kamatayan. For the wages of sin is death. Kapag ang kasalanan ay hindi mo isinuko sa Panginoon at nakamatayin mo na yung kasalanan mo, tandaan nyo mga kapatid, kamatayan ang katumbas noon. Pero may pangako si Lord. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ who our Lord. Di ba? Kaya sabi dito sa Roma 8:7-8, si Ate Julie naman ang magbabasa. Basa, Roma chapter 8, verses 7-8. Basa, Ate Julie. Kaya nga, kapag itinutuo ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, Yun. siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Yes. Sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos. Amen. At sadyang hindi niya ito magagawa. Amen. Verse 8. 8. At ang nabubuhay ayon sa Hilig hilig ng laman, ay hindi maaaring kalugdan kalugdan ng Diyos. ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang mga taong nabubuhay sa hilig ng laman ay hindi kalulugdan ng Panginoon. At wala silang karapatan, sabi din sa Bible. Sabi ni Paul, walang karapatan ng mga tao sa kaharian ng langit na nabubuhay sa hilig ng laman. Kaya tayo, bilang mga magkakapatiran kay Kristo, paano natin mapaglalabanan yung mga tukso na yan? Kailangan babad po tayo sa salita ng Diyos. Babad tayo sa pananalangin. Yes, prayer, Bible reading, meditating. Dapat lagi nating ginagawa yan para malakas yung ating panlaban. Na makaiwas tayo sa mga tukso na ibinibigay sa atin ng dyablo. Amen? So ang mga tao daw na nabubuhay sa hilig ng laman ay kaaway ng Diyos. Kaya ang hirap sa isang tao na nakikita mo siya, sugarol, pagkatapos babaero, manginginom pa, tapos nag-a-addict pa. Lahat na lang ng bisyo, lahat ng hilig ng laman, pinakyaw. Di ba? Sana mabahagian natin ng salita ng Diyos yung mga ganong tao. And I thank God, nagpapasalamat ako sa Diyos, mga kapatid. Dahil nung ako ay nabubuhay sa hilig ng laman, kala ko, okay lang, di pala, pambira, kamatayan. Kamatayan ang kabayaran ng ganong klase.
kapag ka ikaw ay nanatili sa kasalanan. Amen? Alright. Number ano tayo? Ay hindi, meron sinasabi nga pala rito sa Kawikaan 21 verse 17. Bigay mo naman kay Ate Jo. Dito ni Solomon na yung mga mahilig uminom ng alak, yung nakalalasing. O sige, nakita mo na Ate Jo. Kawikaan 21 verse 17. Okay. Oo. Basahin mo ng malakas na eh. Sige, sigaw mo. Ay, Ang taong malumo mahilig sa alak. Oh. ay iyayaman. Ayun. Pagko sa hirap siya ay Masasadlak. Amen. Nakita nyo. O sino bang tao yung yumaman dahil nalulong sa bisyo, sa alak? Wala. Diba? Sabi, ang taong maluho. Yan. Yung maluho, yung mahilig sa mga kung ano-ano mga kapritsyo sa buhay. At mahilig sa alak ay hindi yayaman. Sabi dito ng pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Sabi, bagkus sa hirap sila'y masasadlak. Amen? Salamat sa Diyos. Dati tayo, nakakatikim tayo ng mga alak noon. Si Kuya Rudy, ako, nung araw talagang, ako nga, halos araw-araw. Are, tuma na tayo dyan. Ang bihira. Pero praise God, salamat sa Diyos. Wala na tayo dyan. Amen? So ito na yung pinaka number 4 natin. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Maibigin sa Diyos. Lovers of God. Amen. Kaya, mga kapatid, ma-addict na tayo sa Diyos. Yan ang pinakamaganda kesa sa ma-addict ka sa iba. Ma-addict na tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, na-addict tayong magbasa ng Bible, na-addict tayong manalangin, na-addict tayong sumunod kay Lord. Nakaka-addict na, pinakamagandang nakaka-addict, yung meron tayong pagka-addict sa Panginoon. Yung sinusunod natin si Lord, minamahal natin siya, yun ang pinakamasarap. Yung talagang, yung puso mo, hindi ka makukontento sa umaga pa lang, magdarasal na ako, pupurihin ko si Lord. Pagkatapos, nakatapos ka na sa paglilinis ng bahay, magbabasa ako ng Biblia. Diba? Yun ang maganda. Amen? Hallelujah. Kaya, kung may pag-ibig tayo sa Diyos ngayon, pag-ibayuhin pa natin. Mag-ibayo pa tayo, mga kapatid. Maghangad pa tayo na matuto, maghangad pa tayo na makarinig ng mga salita ng Diyos sa mga nagpapahayag, mga leaders, pastors, yan. Amen? Maging maibigin tayo sa Diyos, mga kapatid. Pinakamasarap yan. Kasi kapag maibigin ka sa Panginoon, kayang-kaya mo nang iwasan ng lahat ng layaw ng laman. Lahat ng mga tukso ni Satanas, para na lang langaw yan, pinipitik natin. Kasi nung araw, nung wala akong pananalig kay Lord, darating yung tropa ko, parang sa akin, nakahay na. Wala akong pananalig kay Lord, hindi man ako nagbabasa ng Bible, sige ako na sige. Ngayon, wala na sa akin yan. And one time nung ako'y nagtatrabaho sa isang resto bar, ako yung chef cook doon. Alam nila kasi, talaga ako mahilig din ako uminom pero hindi naman ako nagpapakalasing. Dumating yung mga kaibigan ko dati, sabi, dito ka muna, inom ka muna. So, dahil medyo yung pananampalataya ko noon, pag ganun-ganun pa rin, konting yaya nila, na yayaya ako. Pero nung magseryoso na ako sa Diyos, that was 2012, 2013, for the glory of God, nung niyaya nila ako, pasensya na kayo. Tinakwil ko na yan, sinuko ko na sa Diyos yan, ayoko nang balikan pa yan, yung anak na yan. So dahil, ayoko naman na maging yung mabaliwala sila, dahil mga kaibigan ko din sila Sabi ko sa kanila, buti pa, order nyo ako pa yung apple juice. So ting pupunta sila, tinatawag ako, pero ino-order nila sa akin, pineapple juice. Safe na, hindi ka na uminom ng alak, no? Kasi nga mananampalataya ka ng Diyos Pero sino yung gumagawa nito? Yung mga hindi kumikilala sa Panginoon. Sila ay nabubuhay sa takbo at agos ng mundo na kung saan nandyan yung mga hilig, yung mga pleasures, yung mga inihahain ni Satanas. Alright, ano-ano ang mga apat na mangibig? Ulitin natin, ano-ano yung 4 kinds of lovers? Number 1, lovers of self. Maibigin sa sarili. Number 2, money. maibigin sa salapi. Number 3, Lovers of pleasure.
Lovers of pleasure, maibigin sa kalayawan. Number 4. Lovers of God. Iyon. Kuya Rudy, saan ka doon? 1, 2, or 3, or 4? Sa 4. Ano yung number 4? Lovers of God. Doon tayo ngayon, mga kapatid. Na tayo ngayon ay maibigin sa Diyos. Kaya kung sa number 4 tayo, purihin natin ang Panginoon, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Narito na tayo sa pagmamahal natin at pag-ibig natin sa Panginoon. Kung dati ay nabubuhay tayo before, ay gusto mo laging pera, laging kung ano-ano mga material, tapos mahilig ka pa rin sa pleasure, maibigin ka sa sarili mo, makasarili ka. Pero praise God, dahil binago na tayo ng Diyos, ay ngayon, ang mahal natin si Lord. Dahil kapag inuna natin si Lord, ano sabi? Ibibigay niya ano man ang kulang sa buhay natin. Yes, ang kailangan natin. Amen? Now, anong gagawin natin? Para ang maraming tao ay mabago din. Kuya Rudy, anong gagawin mo? Kapag ipahayag ang salita ng Diyos, amen, yun ang pinakamaganda. I-share natin ang salita ng Panginoon, and to God be the glory. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Ano ang iyong natutunan, ang iyong nagrema sa iyo, Ate Annabel, dito sa pinag-aralan natin tungkol sa 4 na uri ng mangingibig? Sige. Ito po sa lovers of money. Lovers of money. Kasi dati nang hindi ko pa nakilala yung Panginoon, Oo. talagang ayaw ko magsarado ng tindahan. Kasi parang marami akong kita. Ayaw ko magsimba. Sabihin ko kay Rode, ay kung mo na magsimba, kasi wala akong pamalingki bukas. Oh, kita mo? Pero ngayon, kahit kasi naiba din pagdating ng linggo, ang daming mamimili. Parang Totoo yun. Tinutokso ka. tinutokso Oo. ka. Kanina paalis pa lang kami, ang daming Ang dami ng namimili. bibili, no? Kaya sabi ko, ang inaano ko na lang, si Lord na lang bahala Amen. sa lahat ng ating panahon. Yes, praise God. Kasi sinabi naman doon sa Bible na unahin natin ang kanya ng Yes. Diyos at mamoy ayon sa kanyang kalooban. Idadaragting niya ang lahat ng ating Amen. panahon. Very good, very good. Kaya yun, to God be the To God be the glory. Praise God sa buhay mo, Ate Annabel, no? Apagandang testimony nga naman noon. Kasi nga nung araw, may talagang inuuna niya agad kumita ng pera eh. Wala siyang pakialam sa Wala paglinggo. mong pamalingki. Ang iniisip mo agad, ano eh, pera, di ba? Kaya, Kaya ayaw ko magsimba. kaya ang mukha mo noon, mukha ang pera. pera. Pero ngayon, Ate Annabel, mukha na tayong Lord. Nakikita na sa image natin si Jesus. Amen, sa aura natin. Praise God sa buhay mo, Ate Annabel. Very good. Amen. Ikaw, ano insight mo? Doon sa 4 na lovers, ano ba yung nagrema sa'yo doon at bakit? Lakasan mo. Sa akin naman, yung naglima sa akin, yung binago ko ni Lord, yung buhay ko dati, Mm. ganun yung tutugan, magkakaroon ng pupunta. Oo. Ngayon, nakilala ko si Lord, wala na yun, iwas ko na. Amigos mo na. Oo, wala na kasi, kung ginagawa mo yan, sabi ko yung aning Lord sa buhay. Mm-hmm. Kasi, hindi mo siya matupad yung salita niya. Amen. Oo. Kailangan talaga, kung pabalik-balik ka lang, hindi ka nagbabago. Oo. Yan sabi din sa Corinto 5:17 kayo. 2 Corinthians 5:17. Sabi ko, Ang sino mang ang sino mang binago, nakipag-isa, nakipag-isa kay Kristo, ito ang bagong yan nilalang. lang. Oo. Wala na ang Wala na dati ng pagkatao. at pawang Pinalitan na ng bahay. pinalitan na ng bago. Amen. Amen. Pinako mo lagi. Amen. Glory to Ikaw, to God. Plano pang Lord. Kaya ang kailangan natin mga kapatid, manatili sa Diyos. Antay lang. Hintay-hantay lang tayo. Huwag tayong aalis sa anino ng Panginoon. Magpatuloy tayo. At ilagay natin sa puso natin, pag-araw ng linggo, kung hindi naman talaga emergency at hindi naman between life and death, tumalo tayo mga kapatid. Huwag nating panghinayangan yung isang araw na kikitain natin. Dahil sabi nga ng Lord John, dahil niyo ako, ano man yung kulang pa sa inyo, akong bahalang magdagdag. Di ba? Amen. Amen. Tayo yung mga mananampalataya ng Diyos na kapag tinanong ng pastor, sino priority ninyo sa buhay ninyo? Si Lord. pakita natin. No? Pag priority talaga natin si Lord, pakita talaga natin. Gawin natin. For the glory of God. Magsisimba ako.
Sasama ako sa fellowship. Bagamat hindi nga kayo nakakasama, okay lang yun. Hindi naman sapilitan yun. No? Ang importante, yung araw ng pagsamba natin. Pang ilang utos ng Panginoon yon? I think pang 5 yon. Sabbath day. No? Utos ng Diyos yun eh. Ipangilin nyo yung araw. Yes. Dito kayo dapat. Sa panahon ng Israel, alam nyo ba? Ang hindi dumadalo, binabato hanggang sa mamatay. Tayo, wala naman ang batas sa atin dito ngayon yun. Ang gusto ng Panginoon, ipakita natin sa Panginoon, Lord, ikaw ang priority ko. Ikaw ang uunahin ko, Lord. Araw ng linggo, Sabado pa lang, excited na ako. Di ba? Amen? Hindi yung araw ng linggo, wala na. Iniisip mo agad yung kikitain mo, may lakad ka. No, pagka mahal mo si Lord, ipadama mo sa Panginoon, ipakita mo sa Diyos. Kasi makikita niya talaga, kung ikaw naman talaga, mayroong talagang, excuse ka talaga, alam naman ng Diyos yun eh. Ikaw talaga nahilo ako, di ako makatayo. Ang puso natin na talagang ang dinidesire, hindi, mag-church ako. Diba? Kaya lang, kung talagang nilalagnat ka na, hindi ka nakakatulog, magpahinga ka. Alam naman ng Lord yun eh. Wala na akong lagnat, Kuya Boy, kaya lang nahihilo lang ako. Nahihilo ka. Pero ngayon, okay ka na. Praise the Lord. In Jesus' name. Alright, palakpakan natin si Lord. Glory to the Lord. Hallelujah. Puyo mo ko sandali at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Lord. We glorify your name, Panginoon. We magnify your name, O Lord Jesus. Ama namin na makapangyarihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, pagsama sa amin ng banal mong Espiritu Santo. O Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ibinigay mo sa amin. Lord, nagkasama-sama kami para kami po'y mag-fellowship dito po sa bahay ni Ate Annabel, Kuya Rudy. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo, o dakilang Diyos, ito pong tahanan na tinutuluyan ngayon ni Ate Annabel, ni Kuya Rudy, ang kanyang buong sambayanan. Yes, Lord, sa pangalan mo, Panginoong Sus, sinabi mo, Lord, na binigyan mo kami ng authorization, Panginoon, na kung anuman ang talian namin sa lupa ay tatalian mo sa langit. Anuman ang kalagan namin sa lupa ay kakalagan mo din sa langit. Panginoon, sa pangalan mo, dakilang Diyos, Panginoong Jesus, kinakadena po namin, nire-rebuke po namin in the name of Jesus, yung mga masasamang spirito na nais gumambala dito, pumasok dito. In Jesus' name, we rebuke you. You evil spirit, get out in this place. In Jesus' name. In Jesus' name. And we'll bind the spirit of anger, Lord, sa puso namin. Panginoon, kinakadena po namin kung ano man po yung mga pangit pa na meron pa sa natitira sa puso namin. Katulad po ng espiritu ng inggit, espiritu ng galit. Panginoon, kinakadena po namin ito. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Ganon din po, Lord, Panginoon, nire-rebuke din namin yung masasamang tao, Panginoon, na huwag mong hayaang makapasok dito sa tahanan nila Ate Annabel. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah.